Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good morning. At mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Malakas na palakpak ng papurit, pasasalamat sa Kanya. Tayo po ay nasa ikalawang biyernes ng buwan, araw ng ating debosyon sa Pong Jesus Nazareno. Pero September 8 ngayon, isang napakahalagang araw para sa ating mahal na Pong Jesus Nazareno, kaarawan ng kanyang pinakamamahal na ina at ating nanay sa langit. Happy birthday, Mama Mary. Palakpakan natin din ng malakas ang ating mahal na ina, ang Birheng Maria. September 8, happy birthday, Mama Mary. Siguro po ngayon, iba-ibang paraan ng pagse-celebrate ng birthday ni Mama Mary ang iba't ibang simbahan. Yung iba mayroong prosesyon, yung iba may pa-concert, yung iba mayroong Marian exhibit, yung iba may gift-giving. Pero alam nyo, may kakaiba. Yung ibang simbahan sa mga kongregasyon ng mga madre, meron silang mga paraffle cake. Di ko alam kung narinig nyo na yun o nakakita na kayong ganyan. Pag birthday ni Mama Mary, may paraffle ng cake. Pero alam nyo mga kapatid, siguro sasang-ayon dito ang mga nanay. Para sa mga nakararaming nanay, ang pinakamaganda at pinakamasayang birthday ng isang ina ay makasama ang kanyang pamilya. Amen? Minsan yan lang ang gusto ng nanay. Basta punta lang kayo. Basta mabati lang siya. Naalala ko itong nakaraan lang sa isang game show, naglabas ng kanyang sentimiento yung nanay. Sana naman, madalaw nyo ako. May mga sasakyan naman kayo. Sana madalaw ninyo ako. Nung ako po ay nasa Mandaluyong pa naka-assign sa San Felipe, madalas po akong nakakapagmisa sa Women's Correctional, kulungan ng mga babaeng hinatulang nagkasala sa batas. Isang Valentine's Day, magmimisa ako sa kanila. Sabi ko, kayo magandang iregalo dito sa mga ito. Alam nyo kung anong niregalo ko sa kanila? Tig-iisa sila ng
lipstick. Tinawanan ako nung kaibigan ko. Lipstick? Tinawanan ako nung kaibigan ko. Pero napaligaya ko yung mga babaeng preso. Sabi nila, feeling babae kami ulit. Looking babae kami ulit. Dahil lang sa isang maliit na lipstick, na nakita nila, naramdaman nilang babae ulit sila. Ngayong birthday ni Mama Mary, ang binabalikan natin, hindi lang yung buhay niya. Ang binabalikan natin ay ang humble beginnings ni Jesus bilang isang taong totoo. Inilalarawan sa unang pagbasa ni Propeta Mikas ang kapanganakan o ang kapangyarihan at ang kabutihan ng Diyos. Nang hangarin ng Diyos na magmula sa isang maliit na angkan ng Huda ang maghahari sa Israel at magiging kaligtasan ng mundo. Hindi po sa isang kilalang lungsod, hindi po sa isang malaking bayan, sa isang maliit na bayan ng Huda, ipanganganak ang magiging hari ng Israel, ang magiging kaligtasan ng mundo. Sa isang babaeng mula sa isang ordinaryong angkan, ipanganganak ang magbibigay kagalingan, kapatawaran at kaligtasan sa mundo. Mula sa isang ordinaryong angkan ng isang ordinaryong dalaga, magmumula ang kapayapaan ng mundo. Hindi sa isang celebrity family, hindi sa isang makapangyarihang pamilya, hindi sa isang angkan na kinatatakutan, kinaiinggitan, ordinaryong pamilya. At sana mga kapatid, ganito rin tayo ngayon. Imbis na lagi tayong naiinggit sa pamilya ng iba, imbis na lagi tayong concerned sa pamilya ng iba, imbis na lagi nating pinagkukwentuhan ng pamilya ng iba, sana ganito tayo ngayon. Hindi man maging kalakihan, kamahalan, ang halaga ng mga bagay sa bahay natin, nakapagbibigay naman ito ng isang mainit at mabuting pagtanggap sa ibang tao. Pag ako nagbe-bless ng bahay, may isang kaibigan ako, sabi ko, bless natin yung bahay mo. Naku, wag na, maliit lang yung bahay namin. Tandaan natin mga kapatid, ang isang kahulugan ng pamilya ay hindi lamang nakabatay sa mahal, sa dami, sa laki ng mga bagay, kundi sa buhay ng mga taong nakatira sa isang bahay. Hindi man o wala mang mamahalin, latest, at maraming bagay ang bahay natin, mahalaga, nabubuhay pa rin tayo sa suporta, sa pangunawa, at totoong pagmamahal ng mga taong kasama natin. Mangyayari lang yan kung tulad ng sinasabi ng Ebanghelyo, lagi nating kasama ang Diyos. Mangyayari lang yan kung merong Emmanuel sa pamilya natin. Kung ang pamilya natin ay nabubuhay ng may Diyos. Ito ang tunay na karangalan. Ito ang tunay na kahalagahan ng buhay ni Maria. Ang maging tagapagdala siya, tagapagbigay siya ni Kristong ating Panginoon at kaligtasan. Yun ang katuturan ng buhay ni Maria. Ibinibigay niya ang ating Panginoon sa atin. Kaya nga tignan ho ninyo, yung mga imahen ni Maria, laging nasa harapan si Kristo, dala-dala niya. Kasi ang una niyang binibigay at
At ang tanging niyang maibibigay sa kanyang buhay ay ang ating Panginoon. Di ba mga nanay? Pag kayo naging nanay na, pag kayo naging magulang na, parang lagi na lamang pangalawa o minsan hindi na naiisip ang sariling buhay. Kahit si Maria ang may birthday, balikan natin ang Ebanghelyo. Ano ang unang bahagi ng Ebanghelyo? Ganito ang kapanganakan ni Jesucristo. Kahit si Maria ang may birthday, kapanganakan ni Kristo ang binanggit sa Ebanghelyo. Ito'y tanda at paalala na ang pagsilang ni Maria sa mundo ay bahagi ng dakilang plano ng Diyos para sa tao. Mula sa paglilihis sa kanyang walang sala ng kanyang ina hanggang sa kanyang maluwalhating kamatayan, hindi siya kinalimutan, hindi siya pinabayaan ng Diyos. At yan ay ang kapalit ng kanyang pakikiisa at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, makinig po kayo. Walang taong pinanganak na walang kwenta. Walang buhay na bulok at patapon. Dakila at mabuti ang lahat ng ginawa ng Diyos. Kasama ka doon. Hindi kailanman niya kayang tanggalan ng pag-ibig at awa ang nilikha niyang mundo. Kasama ka doon. Pero, sadyang may hangganan ang lahat sa tao. Pwede siyang makalimot. Pwede siyang matukso. Hanggang mapahamak. Hanggang mapasama. Kahapon sa ating feeding program ay Thursday, 389 sila. Alam niyo, natutuwa ako makipagkwentuhan sa kanila. Yung isang matanda, nawala yung ID. Sabi ko, 9, kasi may mga ID sila. Sabi ko, nasa ng ID mo? Nawala po eh. Anong nangyari? Na-escoba. Bakit mo nilabahan? Hindi po na-escoba nga. Bakit mo nga nilabahan? Bakit mo i-escobahin? Hindi po na-escoba. Sabi nung katabi niya, nanakaw po. Yung pala ang tawag niyo sa nanakaw, na-escoba. Kaya pag sabing escoba, ngayon alam nyo na ha, pag narinig yung mga nasa labas, escobahin mo na, tumakbo ka na. Ibig sabihin, nanakawan ka nila. Ang tawag sa mga doon, escobador. Natutokso tayo. Ito ang mangyayari sa taong hindi man laging kumikilalang may Diyos, nagagawang talikuran ang Diyos. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating misa, huwag lang tayong makinig, kundi tumulad din tayo kay Maria. Kahit mayroong kapintasan, kakulangan, kahinaan, mabuhay pa rin tayo ng may kahulugan, ng may kabutihan. Tulad ng sabi ng kanta, minsan lang tayong daraan sa mundong ito. Minsan lang. Isang beses ka lang dadaan sa mundong ito. Kaya magtino ka. Gawin mong mabuti, totoo, at tama ang nag-iisang kwento ng buhay mo. Maria, ina ni Jesus at aming ina, gabayan, samahan mo po kaming mabuhay ng may mabuting kalooban.